Good day, guys. Today is October 5, 2025. So, yun. Charting muna tayo, guys. Si Bitcoin. Chart muna natin itong si BTC. Si BTC ay nakapag-break sa 124,580 na all-time high niya. Kaya lang is bumalik. So, long week. May week siya sa taas, may buntot. Hindi pa naman close ngayon. Hindi pa tapos itong candle na to sa daily candle. So, may chance pang ano yan, long green candle niya yan, i-closing. Pero kapag nag-close siya na ganyan, hindi maganda tingnan. Long wick, kumbaga may buntot sa taas. Ibig sabihin nun is weak siya, mahina. Sana is mas maganda kung maku-close niya yan ng green candle ito na solid candle, hindi yung may wick sa taas. Kasi pag ganyan, ibig sabihin nun is nag-resist, nagbentahan talaga. Kumbaga, rejected siya pag ganyan, mahaba yung buntot sa taas. Tulad nitong dito, di ba? Mahaba yung buntot sa taas is rejected. Ito, ganun din. Mga long wick. At ito, significant to kasi kapag nag-create siya ng long wick yan sa ano sa area na yan, significant siya kasi nasa resistance kasi siya eh. Nasa all-time high resistance. So, pag ganyan yung candle na nag-close ngayong daily, ibig sabihin nun is rejected. Pero hindi naman ibig sabihin nun is babagsak na siya, siyempre. Magkakaalamanan pa yan sa mga susunod na candle kung i-confirm yung reject na candle na to. Sa ngayon is hindi pa naman siya close. Daily kasi ito guys. Tingnan natin sa 4 hours. Sa 4 hours is healthy pa rin. Ayos pa. Itong consonant overnight niya. Tapos retest. So, ito ngayon yung magsisilbing ano niya. Magsisilbing support niya ngayon is nandito na sa area na to. Yan. 123,237. Yan ngayon yung magsisilbing support niya sa 4 hours. Or hanggat hindi ito nabubutas dito or itong trend line na to. Yun naman ang ano dito, yung trend line na yan is wag niya mabutas pababa. Kasi pag nabutas yan, delix, dapat ganyan lang. Tapos retest ulit. Pero kung tatagusin niya to ng ganyan, wala na yan. Magpo-form ng ano yan. Lower high tapos lower low. Delix na yan. RSI sa ngayon is healthy pa. Above 50 level. So, ayos pa. Hindi pa bumibigay. Pero maganda kasi inano eh. Yung mga ipit dito dati is nakalaya na. Yun yung maganda ron. Kaya kung nakalaya ka na dahil naipit ka dito sa tuktok, congrats, kumita ka pa ng konti. Pero huwag ka ulit papaipit. Yun lang. Sa ngayon is 4 hours is goods. Pag rinitis ulit yan guys, dun. Ibig sabihin nun eh, talagang inuubos na yung mga seller dito sa all-time high resistance. So, pag ganun ginawa niya, talagang ano na yan, kapani-paniwala na, convincing na si Bitcoin na gusto nang kumawala at gusto niya nang mag-create ng panibagong all-time high. So, yun. Ito na sana yung panibagong all-time high niya, 125,721. Kaya lang, yun nga, hindi pa naman nag-close. So, baka ano pa yan. Baka reject kasi. Mahirap naman mag-assume tayo na breakout na talaga kasi hindi pa naman tapos yung araw. So, pero sa tingin ko is
iti-test niya ulit yan at tutuluyan niya. Ang magandang gawin nito is sa daily chart, ang magandang gawin niya sa daily chart is ito dito. Dapat mag-close siya diyan ng solid candle man lang. Ito dito, solid green candle above ng 124,580. Pag nag-close siya diyan ng solid candle, confirm yun na breakout nga siya. So, pag ganon, mag-create ng panibagong all-time high. Tapos yun, tuloy-tuloy na yan kasi wala nang resistance. Hindi na natin masasabi kung saan siya ihinto. Pero para sa akin is, siguro mga maximum ko is 160. Kakayanin siguro 160. Max na yon 150 to 160. Yun lang yung ano ko dyan sa Bitcoin. Yun yung prediction ko na pwede niyang itaas ngayong bull cycle. Yun lang yung sa akin. Sa inyo is kanya-kanya tayo ng prediction pero siyempre sa execution tayo magkakatalo niyan. Yun lang guys sa Bitcoin at si Ethereum ay tingnan natin. Si Ethereum is ganun pa rin, intact pa rin. Ang ano nito is hindi pa siya nakaka-break ng all-time high. Hindi tulad ng Bitcoin is na-break niya na to, tinikman na. Itong Ethereum is hindi pa tumitikim. Pero maganda naman yung ginagawa ni Ethereum kasi ito. Kamukha lang din ang sa Bitcoin to eh. Itong trend line niya na pababa is malapit niya nang i-break. So, pag na-break yan, titikman niya na tong 4,950 na level or 5,000 level. So, in-expect naman natin to na delay talaga to si Ethereum kaysa sa Bitcoin kasi sa ngayon is yung flow ng pera is nasa ano pa, nasa Bitcoin pa. Pero once na butas ito si Ethereum sa all-time high niya, kung tuloy-tuloy pa yung lakas ni Bitcoin, bubutas rin to tapos pag nanghina si Bitcoin, baka ito is magko-continue pa. So, medyo ano to guys, delay to kaysa kay Bitcoin. Ganon talaga siya. Ganon naman ang ginagawa niya palagi. Tapos yung 4 hours nito guys is ayos naman. Yung daily chart is RSI above 50. Goods. Yung 4 hours niya is ayos pa. Ayan, nakabutas siya ng konti sa trend line na yan. Itong trend line na to is bumutas siya ng konti tapos pull back. Which is okay lang. Saka itong upper, itong trend line niya dito, sa ilalim yung support niya is ayos pa, buo pa. So, sa ngayon is ganun rin. Aabangan natin to guys na mag-create or bumutas ng panibagong all-time high or i-test niya na tong all-time high niya. Sa ngayon is okay pa. Dito muna yung ano natin. Dito muna tayo mag-focus na hindi to mabutas. Kasi pag nabutas to, ibig sabihin rejected siya dito sa trend line na to pababa. Na-reject siya. Pero sa ngayon is nandyan pa naman siya. So, goods pa. Ayos pa yan. Yung next natin is Solana. Si Solana. Solana is ayos din. RSI is above 50. Medyo nahirapan siya dito sa area na to guys. Kasi medyo resistance talaga to. Kasi dating support. Tapos binutas. So, ito nagsilbing resistance niya ngayon. Pero mukhang doon siya nag-uubos ng mga seller. So, inuubos niya yung mga seller dyan. Dami nagbebenta. Itong box na to yung ano niya
Diyan siya nagkukonso. Tingnan natin guys sa 4 hours para mas malinaw. Yun. Yung box na yan guys, ang kanyang sagabal. So, for now is hindi niya pa nabibreak, hindi pa nakakawala. Pero once na nakawala yan dyan guys, isusubukan niya ito. Itong 250, 253 level. Hindi niya yan all time high pa, pero malakas kasi itong resistance na to dito. Kaya yan muna ang dapat niyang i-take down. Sa ngayon is yung trend niya is pataas. Okay, buo pa tong trend line pataas at saka yung consolidation niya dito is para nag-iipon ng lakas guys. Baka gaganyan pa yan. Ganyan. Take down ang 250. Yun ang kailangan niya i-take down. Sa ngayon is ayos pa. Buo pa yung uptrend niya sa 4 hours. Yung RSI is goods pa. Hindi pa nalalaglag sa 50. So, tingnan lang natin kung anong gagawin niya. Pero sa tingin ko is parang ganito ang gusto niyang gawin. Konso muna dyan, ipunan lakas bago birahin itong 250 level. Yun lang guys yung sol. Next natin is si XRP. Sa XRP naman guys, ito yung sa daily natin to titingnan kasi mas malinaw siya sa daily. So, pag nag-close to, ngayon ng green candle at dyan pa rin siya nag-close sa labas nitong down trend line na to sa pattern niya, sa plug pattern is good sign. Kasi ibig sabihin is na-retest niya na or yung breakout niya kasi dito medyo medyo bumalik sinupalpal na-reject. Tapos nag-red candle, tapos ito, kung magko-close to ng green candle, solid candle na green sa labas nitong downtrend line na to, goods yan. Ibig sabihin is kinonfirm niya na gusto niya na kumawala sa plug pattern na ito. RSI is goods, nag-bounce. Yung 4 hours, tingnan natin. Yan guys, tingnan niyo yung rejection niya dito. Ito ngayon ang bubutasin yung rejection na yan. Mini trend, mini downtrend rejection. Yan, lock natin yan guys para meron tayong basihan. Ang magandang gawin itong scenario guys is ito dito, mag-bounce ulit siya dito, tapos dyan, butasin niya yan. Tapos ganyan. Yan. Ganyan dapat yung bullish scenario. Pag ito ginawa niya to, ayos na. Ibig sabihin is buo talaga. Hindi niya nabutas itong trend line na to sa loob ng plug pattern niya. Tulad nito, di ba? Ito, binutas niya. Bumalik siya dito sa baba. Ganun ang ginawa niya sa 4 hours. Ito dito, binutas niya. Nag-retest, tapos balik din dito sa baba. So, ngayon, kung ito bubutasin niya to dito, gaganyanin niya to, bubutasin niya, malamang dito lang din yan. Babalik din siya sa baba kasi matibay to guys na support na to. 1, 2, 3, 4. Apat na beses niya yan guys nag-support dyan. So, nag nagpapakita lang siya na matibay yan. Hindi yan basta-basta bubutas. So, yun. Yun lang guys sa XRP. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa mga susunod na araw. Mga ano lang naman to, mga 2 days lang siguro magkakaalamanan na to kung saan niya gustong pumunta. Next natin guys is si LTC, Litecoin. Tingnan natin sa daily muna. Litecoin is yun din guys, pattern din, plug pattern.
Mas maganda yung chart nito guys kaysa sa XRP kasi ito, ah, nag-breakout siya ng solid tapos ngayon is nasa ano siya, dito siya. Nasa labas siya ng ano, nitong plug pattern na 'to, itong trend line na 'to pababa is nasa labas na siya. Diyan na siya nag-ano, nag-i-stay. So, magandang senyales 'yun guys kasi parang ayaw niya na bumalik dito sa loob. Gusto niya na talaga diyan mag-stay sa labas. Kaya sa tingin ko is mas mauuna 'to kaysa kay XRP. Tulad lang din dito guys, mga ginagawa niya dito, nag-stay sa labas tapos tumuloy, 'di ba? Sa 4 hours tingnan natin. 'Yun, sa 4 hours is may bounce. May create na siya na trend line dito sa labas ng ayan guys. Yung sa 4 hours niya is nag-create na siya ng ano, trend line niya sa labas nitong pattern, flag pattern. Pangit lang nito kasi yung RSI niya is ano eh, bearish divergence eh, 'di ba? Nauubusan eh. Pero tingnan natin, mukhang green candle naman tong next candle. So tingnan natin guys kung bounce siya dito tapos bi-breakout. Mukhang green candle to eh, tapos gaganyan siya. Yun guys, yung aabangan natin dito sa LTC. Yun lang guys at salamat sa panonood. Ingat sa inyong mga trades at always manage your risk. Kapag mali, walang masamang mag-cut loss. Okay lang yan. Normal lang yan. And bye-bye. Thank you.